Paano ayusin ang buhay pag nasa mahirap na buhay ka? Kapag nasa mahirap na sitwasyon ka, para walang direksyon o ulit-ulit lang ang cycle, pero kahit unti-unti may paraan para ayusin ang buhay. Ito ang mga practical na pamamaraan. Una, kilalanin ang sitwasyon mo ngayon. Umupo ka, kumuha ka ng papel, sulat mo yung mga problemang kinakaharap mo sa ngayon. Halimbawa, pera, trabaho, relasyon, o kalusugan. Isulat mo din yung mga strength mo, resources mo, ano mga skills sa pamilya, kaibigan. Kung may maliit ka na income ngayon, kahit motor o cellphone. Anyway, mas madaling ayusin ang buhay kung malinaw kung nasaan ka ngayon. Kasi minsan sa sitwasyon, dahil naguguluhan ka sa lahat ng hinarap mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng i-prioritize. Depende sa sitwasyon yun. Tapos pangalawa, ayusin mo yung financial habits. Napaka-importante nito guys. Kasi tayo sa school, mostly tinuturuan theoretically. Pero yung pag-handle ng pera, paano kumita, paano maglaan, kung saan mo ilalaan. Diba? Yung sinasabi nilang yung demand, needs, and wants. Diba? So, gumawa ng simpleng budget plan. Unahin yung basic needs, no? Pagkain, kuryente, tubig, aral ng mga bata, kung may anak ka. O minsan, mismo sa sarili, paano mo i-modify yung mga basic na expenses mo. Tapos, iwasan mo yung utang na walang balik. Diba? Una nun, yung mga halimbawa, yung luho, yung bisyo, yun yung mga outside expenses na hindi na babalik sa'yo, pero in the same way, magre-reflect doon sa mga, alam mo yun, minsan iniisip mo na lumaki na pala yung expenses mo. So, once na yun, hindi na siya needs. Kasi yung needs, yun yung mga practical na situation na kailangan mo talaga. Pwede mag-ipon ka. Kahit maliit, 20-20, 50 araw-araw. Maliit man siya, pero consistent, hindi mo mapapansin. Naipon mo maliit 20-20, pagdating ng panahon, pag kailangan mo, so, andun yung ipon mo, no? Nakakatulong siya. Kasi, alam mo kung saan siya nahuhugot dun sa mga critical situation na kailangan mo. Dahil gipit ka. Yung perang pinalaan mo doon, nagastos mo at kailangan mo siyang meron kang mapaglalaanan. Pangatlo, mag-invest ka sa sarili mo. Importante yun. You have to have skills or kalaman. Kumuha ka ng mga free training, online courses, or testa. Ngayon, mas madaling kumita kaysa dati dahil sa Facebook, TikTok, Instagram, Threads, and also YouTube, no? So, gumamit ka rin ng skills para kumita ng extra. Halimbawa, luluto ka, online selling ka, physical job, mga maliliit. Huwag mo siyang, pwede kang magtinda, no? So, mag-alaga ng bata, sideline, pagmamaneho, pagkukomputer, yun. Kasi itong mga bagay na to, no? Napapansin ko kasi sa Pilipinas, hindi masyadong, mostly kasi ano tayo sa aral, tapos alam mo yun, everybody is thinking na maging professional para ano. Ang problema, wala tayong sapat na mai-offer sa lahat ng mga graduates, di ba? Kahit anong profession meron ka, kulang. Una, meron man sagad pa sa trabaho, ang daming requirements, tapos maliit ang sweldo. Kaya nag-abroad ng tao. So lahat ng to walang katapusan, no? Dahil long years, kahit sino-sino na nakaupo, ganun ba ng sitwasyon. So tandaan ang pinakamalagang puhunan, you yourself. Kaya kailangan ingatan mo yung health mo. Tapos, pang-apat, paligiran mo yung sarili mo dun lang sa mga tamang tao.
Yung mga, lumayo ka doon sa mga tao na bisyo, chismis, yung crab mentality ng Filipino culture, no? Hinihila ka pababa kahit umangat ka ng konti. Diba? Makita kung meron ka, bakit, paano sila nagkaroon ng ganon? Dapat kami lang, dahil kami lang may kakayanan. Di ba? Tapos, humingi ka minsan, try ka mag-ask, humingi ka ng support sa group mo, sa mga friends mo, pamilya. Mga ideas sa online, no? May maraming online courses and trainings na nag-offer ng mga, at least kahit paano umasenso in any way, anong klaseng papasokan mo. Tapos mag-set ka ng maliit na goals, wag agad yung malaki. Dito ka muna. Wag ka agad na manalo ka ng loto, milyonaryo ka na agad, no? Simulan mo sa maliit. Kabayad ka ng kuryente, mga bills pag naging stable yon. Tsaka ka mag-increase ng income. Kung anong mga side hustle jobs. Tapos pag abot mo na yung mga goals mo na maliit, so doon ka magkakaroon ng momentum to strive harder in every step of the way. Tapos, importante, pang-anim, you have to be set yourself mentally. Alagaan mo. Kumain ka ng tama, kahit simple. Matulog ng sapat guys, more than 8 hours, 10, 12 hours, which is good para sa health. Lalo na sa mga bata ngayon. Most of the time, mga bata, babad doon sa cellphone, no? Minsan, hindi mo na makakausap kahit pagdating sa schools, they just want to laro lang. So you have to teach them strictly kahit paano.